lesson. Sa ating Sunday School po, pinag-aaralan namin ang tinatawag po na stewardship. Sabihin niyo nga po, stewardship. Sa Tagalog, ito ay pangangalaga o pagiging katiwala. No? Binibigyan daw tayo ng Diyos ng mga bagay na dapat nating pangalagaan at tayo rin ay pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay. No? Sino yung hindi daw nag-absent noong January? Ayan, no? So nakinig kayo. Ang natutunan natin, ano na yung unang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga bata? Ang kanyang mga nilikha. Sino lumikha ng lahat ng bagay? Ang Diyos, no? At sinabi ng Diyos, siya ay lubos na nasiyahan sa lahat ng kanyang ginawa. Tama ba? At sinabi ng Diyos, sabi doon, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So we are stewards of God's creation. Kaya ano dating gagawin sa mga nilikha ng Diyos? Sisirain? Magtatapon ng basura kahit saan? Magpuputol ng puno? Magsisipa ng pusa? Hindi, no? Kasi alagaan natin ang mga nilikha ng Diyos. Dapat yung mga nanay, no? Tayo rin tinawag ng Diyos as steward of God's creation. Yung pangalawang Sunday naman, natutunan namin kung paano pinagaling ni Jesus ang isang lalaking simula pagka silang siya ay bulag. No? Simula nung pinanganak siya ay bulag. Kaya nung siya ay pinagaling ni Jesus, nagtataka yung mga tao, ikaw ba yun? Baka mukha mo lang. Kasi imposible naman. Pero nung nakilala niya si Jesus, anong sabi niya? Sumasampalataya ko ako, Panginoon. At nais niyang sumunod kay Jesus. Sasakay na siya sa bangka kasama ni Jesus. Pero anong sabi sa kanya ni Jesus? Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon kung paano siya nakabag sa iyo. Ano sabi sa kanya? Umuwi ka na at sabihin mo sa lahat ng tao kung paano ka pinagaling ng Diyos. Kaya, simula noon, ano nang ginagawa ng lalaki? Pinapahayag niya ang tungkol sa mabuting balita. Tungkol kanino? Kay Jesus. Sinasabi niya sa mga tao, sino yung nagpagaling sa kanya? Sino si Jesus? Siya ang tagapagligtas. Tayo din po, we are stewards of the gospel. No? Nais ng Diyos na ipahayag natin ang mabuting balita kasi pinagkatiwalaan niya tayo. Tama ba? No, pag sinabing stewardship, sabi niya, no, stewardship is everything we think, we say, and do. After we say, I believe. No, ito yung ginagawa natin nung sumampalataya tayo kay Jesus. At ngayon, pangatlong bagay. Nakikinig ba kayo? Ang pangatlong bagay, may pinagkatiwala daw ang Diyos sa atin. O, sabihin mo yung katabi mo, may pinagkatiwala ang Diyos sa iyo. Okay, meron ba? Ito ay ang money. Sabi niya nga, money. Sabi na, no, is your money really yours? Sa'yo ba talaga ang iyong pera? Siyempre, ang sagot mo, siyempre, nagtrabaho ako, di ba? 8 hours, minsan may overtime pa. Siyempre, pinagtrabahuhan niya ng mga anak ko, ng pamilya ko. Siyempre, akin yan, para sa akin. Yan. O di kaya, yung iba nagsasabi, pera? Ano yung pera? Wala ka yan eh. Pagbukas mo ng wallet mo, may laman, wala. Wala eh. Sino doon ganun? No? Marami din sa atin, ganun, no? Wala tayong pera. Hindi natin kilala yung pera. Hindi nga natin alam, marami ng bagong pera. Marami ng bagong pera, pero tayo wala pa rin pera. Tama ba? Pero ang pera ba ay para talaga sa atin? No? Naalala ko yung isang kwento, no? Isang araw, si Jesus, siya ay nasa labas ng templo. Sabihin niyo, templo. Templo! At habang nasa labas siya ng templo, pinagmamasdan niya yung mga tao dumadaan doon sa templo. At sa kanyang pagmamasid, nakita niya yung mga taong nagbibigay ng kaloob sa Panginoon. No? Siguro meron itong mga tao na mayayaman. No? At dahil mayaman sila, marami silang pera, onting pera. Marami silang pera. No? Kaya naman, ano saan nakatingin yung lalaki na maganda ang suot? Mataas yung tingin niya, no? Kasi
mayaman siya. At siguro nung naghulog siya sa Panginoon, pakinggan natin. Ulit. Siguro dinadamihan niya para marinig ng mga tao. Grabe, dami naman niya hinulog, no? At isang araw, nandun din ang isang babae. Nakita niyo yung babae? At yung suot niya medyo luma na, no? Medyo madumi na. Kasi siya ay isang babae, biyuda, no? Namatay na ang kanyang asawa. At tingnan mo yung kamay niya, no? Parang marumi at magaspang. Siguro galing pa siya sa trabaho para makakain ng kanyang pamilya. At doon, hulog din yung babae ng kanyang kaloob. Pakinggan natin yung kanyang kaloob. Ang kanyang kaloob ay 2 piraso lamang. Kaya tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino kaya sa kanila ang nagbigay ng mas marami? O kanino kaya nalugod ang Panginoon? Ano sa tingin niyo? Tingnan natin yung sagot ni Jesus, no? Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Ilan daw yung hinulog ng babae? Pero nasabi ni Jesus, mas marami yung kanyang hinulog kaysa sa kanilang lahat. Bakit kaya mas marami? Ano tulog lang? Konti lang, di ba? Bakit kaya? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Sabi ng Diyos, no, ang binigay lang nila yung kanilang sobra. Ibig sabihin, hindi naman nila yon kailangan. Pero yung babaeng byuda, kahit ito na lang yung huli niyang pera, dahil mahal niya ang Diyos at alam niya dapat siya magbigay ng kaloob sa Panginoon dahil lahat ng meron siya, lahat ng kalakasan niya, trabaho niya, nanggagaling sa Diyos, marunong siyang magbigay ng kaloob. Siguro ito na lang yung huli niyang barya. 2 na lang to, pero naniniwala ako na bukas magtatrabaho ulit ako at bibigyan ulit ako ng Panginoon ng aking pangangailangan. Kaya anong ginawa niya sa natitira niyang pera? Ibinigay niya lahat sa Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Ang binigay niya ay mas marami. Dahil ang Diyos, nakatingin ba siya sa kung gaano kalaki yung binibigay natin? Nakatingin siya sa ating mga puso. Kung tayo ay nagagalak sa ating pagbibigay sa Panginoon. Kaya ano sabi ng ating memory verse? 2 Korinto 9 verse 7. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Yung babae, nagbigay siya ng may kagalakan at pasasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo ba sa Biblia, meron ding isang tao, sabi niya isang tao. Siya ay kilala dahil sa kanyang pagbibigay sa Panginoon. No? Kilala siya dahil saan? Pagbibigay sa Panginoon. At siya ay si Haring David. Sabi niyo, Haring David. Haring David. Okay, panoorin natin, ano bang nais gawin ni Haring David para sa Panginoon? I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God. And I made plans to build it. But God said to me, Solomon your son is the one who will build my house and my courts. For I have chosen him to be my son, and I will be his father. I will establish his kingdom forever, if he is unswerving in carrying out my commands and rules. Okay, no? Sa panahon ni Haring David, siya yung pangalawang hari ng Israel. Saan siya nakatira? Saan nakatira ang hari? Sa palasyo. Sabi niyo ang palasyo. Kasi bumuo siya ng palasyo. Kaya lang, nung nakatira na siya sa palasyo, mga bata at mga nanay, ate, kuya, napansin niya na ang tahanan ng Diyos ay nasa tent pa rin, no? Or tabernacle ay nasa tent pa rin, no? Makita niyo yung mga tent?
Ganun din, no? Kasi ginagawa nila yan dati, no? Wala pa sila sa Israel kasi palipat-lipat sila, di ba? Binubuhat nila yung kanilang tabernacle para makapagsimba sila sa Panginoon. Nung sila na ay nasa Israel, naisip ni David, dapat gawan ko ng templo ang Diyos. Ano gusto gawin ni David? Templo ang Diyos. Kailangan gawan ko ng templo ang Diyos para mayroong tahanan ang Diyos at saan kami sasamba sa Kanya. Pero sabi ng Diyos kay David, David, hindi ikaw ang gagawa ng templo, kundi ang iyong anak na si Solomon. Ano pangalan na anak ni David? Si Henry. Solomon. At yan nga ang ginawa ni David. No? Inihanda niya ang lahat para sa pagpapagawa ng templo. Bakit kaya nais gumawa ni David ng templo para sa Diyos? Kasi dahil mahal niya ang Diyos, no? Mahal niya ang Panginoon. Pero sino daw gagawa ng templo? Si Solomon. Nakikinig kayo, ha? Very good. So he gathered together all the leaders of Israel, as well as the priests and Levites. David had put a lot of work into getting things ready for the building of God's house, and it was time to pass it all on to Solomon. King David rose to his feet and said, "Listen to me, my people. Be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever. And to you, my son Solomon, recognize God and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. God has chosen you to build His house. Be strong, do the work, and finish it." Okay, so anong ginawa ni Solomon? Ay, ni Haring David? Inihanda niya, no? Ang lahat para sa pagpapagawa ng templo at kinausap niya yung mga tao at kinausap niya rin ang kanyang anak na si Solomon. Pinaalala sa kanya, no? At ikaw, Solomon, na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ng Diyos na iyong Ama ng buong puso mo at isip. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo para roon siya sambahin. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawain ito. Yung pagpapagawa ba ng templo, mahirap o madali? Napakahirap daw, siguro mahabang panahon, maraming materyales ang kailangan. Ano sa palagay yung nararamdaman ni Solomon? Siya ay nag-aalala kaya siya? Natatakot kaya siya kung magagawa niya? Ano sa tingin niyo? Sa palagay ko, no, nag-aalala din siya o natatakot din siya kasi napakalaking tungkulin ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya sabi ni David sa kanyang anak, babasahin nga natin, "Huwag kang matakot at panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya pababayaan, hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo." Ano sabi ni David? Huwag kang matakot. Kasi sino daw kasama niya? Ang Diyos. At tutulungan kanya na magawa ang kanyang pinapagawa sa inyo. No? Matatapos mo ang pagpapagawa ng templo dahil kasama mo ang Diyos. Tayo rin, no? Ganun yung nararamdaman natin minsan. Tama ba? Ang dami namang kailangan gawin sa church, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko naman yan kaya. Nahihirapan naman ako kasi yung oras ko, ang dami ko rin ginagawang ibang bagay. Paano ko ba magagawa yung aking tungkulin sa Panginoon? No? Paano ko magbabahagi yung gospel? Nahihiya nga ako, tsaka wala naman ako masyadong kaibigan. Lagi lang ako nasa loob ng bahay. Paano ako makakapagbigay sa Panginoon? Wala nga akong pera. Marami pa akong utang. No? Paano ko magagawa ang lahat ng ito? Pero, katulad ng sinabi ni Haring David kay Solomon, sino daw yung kasama natin? Sino kasama natin? Ang Diyos. Sinong tumutulong sa atin? Magagawa ba natin ang pinapagawa ng Diyos? Dahil tutulungan niya tayo. Walang ipinapagawa ang Diyos sa atin na hindi niya tayo bibigyan ng kaloob para magawa lahat ng iyon. Tama po ba? No? Kaya huwag po tayong matakot o mag-alala.
pala, no? Kayo ba, handa kayong maglingkod sa Panginoon, katulad ni Solomon at ni David? Opo, hindi po. No? Gawin natin ang paglilingkod sa Panginoon. Yun din yung paalala ni David sa kanyang anak, no? At dahil hindi siya yung gagawa ng templo, alam niyo po ba si Haring David, siya ay nag-prepare, sabi niya nga, preparation. Paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Lahat yun ay kanyang ginawa. Panoorin po natin. David gave his son Solomon all the plans for the house that the Spirit had put in David's mind. Every little detail. David also gave him instructions for all those who would be building or serving in the temple. There were 38,000 Levites over the age of 30 years old, and he gave each of them a job to do in God's house. Every one of them. From the builders to the gatekeepers to the musicians. He told them exactly what they needed to do. Then King David said to all the people, "My son Solomon, the one whom God has chosen, is still young and inexperienced. His job is huge because this house is not for man but for God. So we have to help him. With all my strength, I have provided for the temple of my God, collecting gold, silver, bronze, iron, and wood, as well as all kinds of fine stone and marble. In addition to everything I've already collected for the work, now I give all my personal treasures of gold and silver for the temple of my God." Okay. No, ano ginawa ni Haring David? Nagbigay siya ng instruction, no, sa pagpapagawa ng templo. Yung mga Levites, binigyan niya ng mga assignment. At naghanda siya ng lahat ng materyales na gagamitin sa pagpapagawa ng templo upang tulungan si Hari Solomon. At sa huli, anong sabi ni David? Mabasahin po ninyo. Hindi lang yan, pati ang sarili kong pila at ito ay inilaan ko rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Nung inihanda niya na lahat ng bagay, anong ginawa ni David? Pati yung sarili niyang pera, sarili niyang kayamanan ay binigay niya para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. No? Hindi na galing sa government o sa ibang tao. Galing na kanino? Sa Kanya. Nakita mo? Lahat ng Kanyang kayamanan ay pinagkaloob niya rin sa Panginoon. Bakit kaya? Kasi anong sabi niya? Kasiyahan kung magkaroon ng templo ang Diyos. Ginawa niya ba yun ng malungkot siya? Sayang naman yung yaman ko. O ginawa niya yun ng masaya siya? Masaya, no? Kasiyahan niyang sambahin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, papurihan ng Diyos. Kaya naibigay niya maging ang sarili niya pong kayamanan, no? Tayo po ba ay masayang nagbibigay at naglilingkod sa Panginoon? No? Kaya po tayo nandito, tama ba? Sino dito nagsa-Sunday school para kumain? Siyempre hindi, di ba? Nag-Sunday school tayo para purihin ang Diyos kasi masaya tayong sambahin ang Diyos. Tama ba? No? Naglilingkod tayo sa Diyos kahit sarili natin, pera ay handa natin ibigay. No? Minsan may nalilig, ayaw ko nang mag-Sunday school kasi kinukuha nila dyan yung piso ko eh. Nagano'n ba? No, hindi gano'n, no? Dahil ang Diyos, siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Pag nagbibigay tayo, ito ay dahil tayo ay masaya. Tama ba? At nagpapasalamat. At tingnan mo nga katabi mo, masaya o malungkot? Malungkot? Dapat masaya. Mamaya may game tayo, kaya mas magiging kayong masaya. So, nagbigay ng example, no? Si Haring David sa mga tao. Dahil siya, kahit siya ay hari. Sabi niyo nga, hari. No? Siya yung leader. Binigay niya ang lahat ng meron siya para sa pagpapatayo ng templo. Dahil masaya siyang maglingkod sa Panginoon. Kaya, sabi niya, no? Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Ano sabi niya sa mga tao? Nagbigay ako sa Panginoon. Sino kaya sa inyo yung gusto rin magbigay sa Panginoon? Tingin niyo ba may magbibigay? O baka wala kasi ikaw, hari ka, marami kang pera. Kami, hindi kami maraming pera. Sa tingin niyo? Tingnan mo natin yung mangyayari.
funds to help. Then the leaders and the officials in charge of the king's work willingly gave their valuables: gold, silver, iron, bronze, and precious stones. The people were so happy to see their leaders giving so happily and freely and completely. Sounds like there was a lot of cheerful giving and happy laughing people, doesn't it? David the king was also super happy. He praised the Lord in front of everyone. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are high above all. Wealth and honor come from you. You're the ruler of all things. In your hands are strength and power to lift up and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. I have seen with joy how willingly your people here have given to you. Yahweh, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever. Keep their hearts loyal to you, and make my son Solomon willing to obey your commands and rules, and to do everything to finish building the magnificent house for which I've provided. Okay, ano ginawa ni David? Siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatas niya magbigay, ano ginawa ng mga tao? Sila rin ay nagbigay kagaya ni David, no? At dahil doon siya ay nasiyahan at siya ay nagpuri sa Panginoong Diyos. Anong sabi ni Haring David sa kanyang papuri? Sabi niya, ngunit sino ako at ang bayan ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin. Ano sabi ni David? Kaya kami nakakapagbigay kasi alam namin na lahat ng meron kami ay galing lang sa iyo. At ito lang ay aming binabalik sa iyo. Tama ba? Sabi niya, lahat ng nilikha ay mula sa iyo. Ang aming buhay ay mula sa inyo. Ang aming lakas ay mula sa inyo. Ang aming trabaho ay mula sa inyo. Lahat ng ito ay galing sa iyo, kaya masaya namin ibinabalik ng may pasasalamat. Nakikinig ba kayo? At sinabi pa ni Haring David, basahin po natin, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinibigay para sa ipagpapagawa ng iyong tahanan ay sa iyong nagmula. No, ganun din po tayo sa ating pagbibigay, no? Inaamin natin, Panginoon, lahat ng meron ako ay galing sa iyo at nais kitang pasalamatan. Kaya po tayo ay nagbibigay sa Kanya. Halimbawa, sino may baon dito? 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos, 100, 5 pesos. No, pwede mong iwan yung piso. Mag-iwan ako ng piso sa baon ko kasi sa Sunday School, magbibigay kami sa Panginoon. No, meron akong sahod na 100 ngayong araw, siguro kahit 10 or 20, pwede ko ibigay sa Panginoon. Kasi alam mo, ang pera na yun ay nanggaling sa Diyos at nais mo siyang pasalamatan. Nakatingin ba ang Diyos sa laki ng ibinibigay natin? Kahit piso, tama, no? At kung wala tayong pera talaga, pwede tayong magbigay ng ating paglilingkod sa Panginoon. Pwede tayo magluto sa church, mag-clean sa church, tama ba? Tulungan ang ating kapwa para dahil alam natin na sa Diyos nanggagaling ang lahat ng pagpapala. At ang sabi ni David, alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob sa inyo ng bayan na narito ngayon. Paano daw sila nagkaloob? Sa inyo nga, buong puso at may kagalakang. Ano pag nagbigay ba kayo sa Panginoon, malungkot kayo? Ano ba yun? Mapabawasan pa ako ng 20. Di ba ganon? Hindi na tayo ay masaya nagbibigay sa Panginoon. Kasi ano sabi ng ating memory verse? Ikalawang Korinto 9 verse 7. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakang. At ano ang pangako ng Diyos? Pag tayo ay nagbibigay ng may kagalakan, alam niyo, sabi niya sa susunod na verse,
May gagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay ay higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ano sabi ng ating memory verse? 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you may abound in every good work. No? Dahil pagpapalain ng Diyos ang ating buhay. Tama ba? Lahat ng meron tayo sa Kanya nang gagaling at ibinabalik lang natin ang may pasasalamat. Pero higit sa lahat, anong pinakamagandang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos? Si Jesus na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Dati hindi tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos, pero dahil kay Jesus, tayo ay naligtas. Tama ba? Sino si Jesus? Siya ang ating tagapagligtas. Kaya anong natutunan natin? Unang-una, basahin niyo nga. Pagkatiwalaan natin si Jesus sa ating buhay. Tama ba? Ibigay ang inyong buhay kay Jesus. Magtiwala kayo sa Kanya para sa inyong kaligtasan. At ano yung lesson natin? We are stewards of, God is calling us to be faithful stewards ng money or ng pera. Kaya ano sabi niya? Tayo ay binibigyan ng Diyos ng pera upang gamitin sa matalinong paraan. Hindi para isugal, no? Hindi para sayangin, no? Kundi gamitin sa tama at matalinong paraan. At kundi magbigay ng may kagalakan sa gawain ng Panginoon. Yung mga ibinibigay niyo po sa Panginoon, huwag niyo po pang hinayangan kasi hindi niyo po yan kawalan. Kundi yan po ay paraan ng pagpapala ng Diyos para sa inyong buhay. Naunawaan ba? Naunawaan na ba kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Opo, hindi po. At paano tayo dapat magbibigay? Sabi doon? 2 Korinto 9 verse 7. Ibigin ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So dapat po tayo maging tapat na steward ng creation, ng gospel at ng ating mga pera. May naintindihan kayo? Tayo po ay manalangin, yung po pumikit at manalangin. Pwede niyo bang ipanalangin na tulungan kayo ng Diyos na sa darating na linggo, matutuloy kayo magbigay ng kaloob ng may kagalakan. Hindi man malaki o maliit man, no? O pinakamaliit na kaya mo ibigay sa Panginoon, gawin natin na may pasasalamat. Tulungan tayo ng Diyos na maunawaan kung bakit tayo nagbibigay. Kaya ay manalangin. Kayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po na kayo ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po na kayo nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan at kailanman hindi niyo po kami pinapabayaan. Maraming salamat po na sa lahat ng oras maaasahan po namin ang iyong tulong. Dalangin po namin na maging tapat po kaming katiwala ng mga pera na binibigay niyo po sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng karunungan na magamit ang lahat ng ito sa tama, Panginoon. At tulungan niyo rin po na matuto kami na magkaroon ng puso na nagbibigay, katulad ng babaeng byuda at katulad na lang ni Haring David at ng mga tao sa panahon ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magbigay ng may buong puso at may kagalakan dahil alam namin na lahat ng meron kami, maging ang aming buhay ay sa iyo nagmumula, Panginoon, at lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng may pasasalamat. Salamat po, O Banal na Espiritu, sa natutunan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay umawi.